Kung Lakers fan ka, malamang hindi ka pa rin makamove on sa panalo laban sa Denver Nuggets. Overtime thriller, game winner ni Luka, triple-double performance. Pero ito yung hindi masyadong napapansin ng maraming fans. After that win, ay yung pagkatalo ng Minnesota Timberwolves na solo ng Lakers ang third seed sa West. At ngayon, isang brutal na road trip ang pwedeng magbago ulit ng lahat. Balikan muna natin sandali yung game laban sa Denver. Instant classic to. Kahit regular season game lang, ramdam mo yung playoff intensity. Coming into this matchup, parehong teams may 41 wins. So, halos playoff preview na rin ang dating. Ang Denver, mainit din. Galing sila sa back-to-back wins laban sa Houston Rockets at San Antonio Spurs. Habang ang Lakers, may 4-game winning streak. At interesting dito, yung huling talo ng Lakers bago ang stretch na yon against the Denver Nuggets. So, alam mong may konting revenge factor ito for the Lakers. Plus, may opportunity ulit sila patunayan na kaya nilang tumalo ng contenders. Something na ginawa na rin nila recently laban sa New York Knicks at Minnesota Timberwolves. Mainit agad ang umpisa ng Lakers, especially from the 3-point line. Naipasok nila 5 sa unang 7 3-point attempts nila. Dahil doon, natapos ang first quarter na 34-26 lamang ng Lakers. At parehong naka-double digits agad sina Luka Doncic at Austin Reeves. Pagpasok ng second quarter, si LeBron naman ang nag-take over. Nagdagdag siya ng 11 points sa quarter. Sa Denver side naman, balanse yung offense nila. Pero interestingly, si Nikola Jokic lang ang naka-double digits sa first half at medyo tahimik yung partner niya, si Jamal Murray. May 4 points lang at 2 for 12 ang kanyang shooting. Pero kung matagal mo nang pinapanood ang Denver Nuggets, alam mo na walang lead na safe laban sa kanila. At yun nga ang nangyari. Nagkaroon ng 9-0 run ng Denver, highlighted by this 4-point play at fast break dunk from Jokic na lalo pang nagbigay ng momentum sa Denver. Baba sa 3 ang lamang ng Lakers. Pagdating ng 5-minute mark ng fourth quarter, biglang baligtad na ang sitwasyon. Denver na ang lamang ng 8. Dito mo din makikita kung anong klaseng team ang Lakers ngayon. Kasi, hindi sila basta bumigay. Hindi sila nagpanik. Hindi sila nagmadali. Hindi sila tumiklop. Instead, unti-unti nilang binawasan ang lamang hanggang sa umabot sa final possession. At doon na pumasok ang moment ni Luka. Game winner, overtime victory, at isang panalo na nagbago sa standings ng Western Conference. After that win, nasolo ng Lakers ang third spot sa Western Conference. At kung titignan mo ang standings ngayon, sobrang dikit. Ilang games lang ang pagitan mula sa 3rd hanggang 7th seed. So, isang bad week, isang injury sa key player, pwede kang bumagsak sa play-in. At ayaw na ayaw ng kahit anong contender na mapunta sa play-in. Kasi, una, extra games yon, extra fatigue. At pangalawa, napaka-risky ng format. Isang game lang, pwedeng matapos ang season mo. Isa pa, kung bumagsak ka sa 7th o 8th seed, inalay mo lang ang sarili mo sa top teams ng West. OKC Thunder, ang defending champions, at ang San Antonio Spurs, team ni Wembanyama na isa sa pinakadelikadong young teams ngayon. Imagine mo, pagod ka na sa play-in games, tapos first round matchup mo agad, either sa dalawang yan, papasok ka sa series as a heavy underdog. Kaya, kung may sweet spot sa Western Conference ngayon, posibleng ito ang third seed. Kasi, una, may home court advantage ka sa first round. At pangalawa, kung makalusot ka, posibleng second round matchup mo ay ang Spurs. Now, realistically, underdog pa rin ang Lakers sa ganong series. Pero may isang bagay na pwedeng maging advantage nila, experience. Playoff experience ni na LeBron, ni Luka, at ng buong roster. Which means, pwedeng maging factor na baka masyadong maliwanag ang spotlight para sa young Spurs. Hindi ko muna i-expound kung ano pa ang pwedeng mangyari sa later rounds. Kasi hahaba lang lalo ang video. Baka gawin na lang natin yan sa separate video. So,
Kung gusto nyo makita yon, comment nyo lang sa baba mga ka-hoops. May mas immediate na problema ang Lakers dahil pagkatapos ng emotional win laban sa Denver Nuggets, papasok sila sa isang brutal na road trip. Ngayon, dito na papasok ang tunay na challenge ng Lakers, yung upcoming 6-game road trip nila. Pwedeng maging make or break stretch para sa kanilang push sa third seed. Ang problema, hindi madaling schedule ang haharapin nila. Tingnan nyo yung mga kalaban nila sa stretch na to. Back-to-back games sa Houston Rockets, sa home court pa nila. Tapos, sunod-sunod na East Coast games naman laban sa Orlando, Miami, Detroit, at Indiana. At kung titignan mo, 5 teams dito may playoff implications. Pero para sa akin, may 2 games na pinaka-critical, yung back-to-back games against Houston Rockets. Bakit? Kasi direct competition sila ng Lakers sa standings. So, hindi lang basta regular season games yan. May playoff implications agad. Kailangan ng Lakers manalo sa 2 games na yon para makuha nila ang season series. At napaka-importante nun. Kasi kung sakaling magtabla sila sa win-loss record sa dulo ng season series ang magiging tiebreaker sa seeding. Katapos ng Houston, didiretso naman ng Lakers sa East Coast. Doon na magiging interesting ang mga matchups. Una, Orlando Magic. Matatandaan nyo, natalo ng Orlando ang Lakers sa last matchup nila. At kung kilala mo si Luka, alam mong hindi niya basta nakakalimutan ng mga ganong laro. May pagkakataon siyang manalo noon, pero ipinasa niya ang bola sa final possession. So, feeling ko markado kay Luka ang game na ito. At possible makita natin yung revenge mode niya. Sunod naman ang Miami Heat at dito makakalaban nila si Bam Adebayo, ang player na recently gumawa ng 83-point performance na lumampas sa legendary 81 points ni Kobe Bryant. Marami ang nagtatanong kung legit ba yung record na yon dahil sa circumstances kung paano nangyari. So, hindi natin alam kung magiging motivation yon for the Lakers. Lalo na sa isang team na maraming may respeto sa legacy ni Kobe. Pero isang bagay ang sigurado, ang Miami, delikadong kalaban kapag playoff positioning na ang usapan. Katapos niyan, Detroit Pistons. At ito ang isa sa pinaka-interesting na matchups sa trip na ito. Isa sa makikita natin ang showdown ni Cade Cunningham at Luka Doncic. 2 malaking playmaking guards, 2 franchise players. At dito natin makikita kung handa na ba si Cade maging top tier superstar sa liga. O ipapakita ni Luka na siya pa rin ang mas dominant na all-around creator sa matchup na yan. Pero hindi lang yon. May isa pang maliit na storyline dito. Isaiah Stewart at LeBron James. Kung alam mo yung history ng 2 yan, alam mong may konting tension doon. At isa pa yon sa mga bagay na pwedeng bantayan. At panghuli, Indiana Pacers. Realistically, dahil sa current situation ng Indiana, I think mas magbe-benefit sila kung mag-slide pa sila sa standings. So, posible na ito na ang pinaka-favorable matchup ng Lakers sa trip na ito. So, kung titignan mo ang buong schedule, hindi ito simpleng road trip. Parang mini playoff test ito for the Los Angeles Lakers against contenders, against playoff teams, at against direct rival sa standings. Ang paparating na road trip, iyon ang magiging real test ng Lakers. Kasi dito natin makikita kung kaya ba nilang i-hold ang third seed o kung babalik ulit sila sa gitna ng standings. Sa tingin nyo, ilang games ang kayang maipanalo ng Lakers sa road trip na ito? 4? 5? O baka pwedeng masweep pa nila? Well, pwede siguro kung may isa sa bawat makakalaban nila, i-trash talk si Luka. Actually, gumawa ako ng separate video tungkol dyan kung bakit bad idea ang makipag-trash talkan kay Luka. Check nyo na lang pagkatapos ng video na to. So, comment nyo sa baba mga ka-hoops. Gusto kong marinig ang prediction ninyo.